Magandang umaga mga kakuha. So eto, bumabalik tayo sa pag-vlog, no. So naniniwala ba kayo mga kakuha na mayroong Jose Rizal 1 piso 1971? Maraming hindi naniniwala niyan kasi hindi yan nag-exist, hindi yan nangyari na nagawa siguro. Pero ito, nangyari. Ako rin kasi noon, hindi ako naniniwala niyan eh. Yung 1971 na Jose Rizal, 1 peso. So, hanggat hindi ko nakuha, to see is to believe, no? Hanggat hindi ko nakuha, ay hindi ako naniniwala. Pero ang mapapakita ko lang sa inyo mga kuha ay isang picture, no? Kasi hindi pwedeng ipakita yung, diba? So, tingnan natin yung picture mga kuha para kayo ang magsabi kung totoo o hindi. Pero para sa akin, kasi nakita ko na, nahawakan ko pa, nahukay ko, so naniniwala ako doon sa 1 peso na Jose Rizal 1971. Ang halaga daw noon, ang sabi nila, hindi ko pa mabanggit kung magkano halaga noon, no? So, hindi ko masabi dahil sila nagsabi noon eh, no? Medyo malaki-laking halaga. No? May halaga yung pera na yun dahil collectible coins yun. So, panoorin natin, no? Tingnan natin kung totoo o hindi. Ito, panoorin niyo. So, ito yung harap ng 1 peso Jose Rizal. So, Jose Rizal talaga yung harap niya. So, mayroong peso, mukha ni Jose Rizal, may pangalan niya sa ilalim, at may 1 sa gilid. So, yan yung harap. At ang likod naman niya ay ito. Yung may libro, mayroong parang candle sa gitna, Republika ng Pilipinas, at 1971 siya. So, yan yung likod talaga nung 1971. At medyo makapal siya mga kakuha, no? So, libro, medyo makapal. Jose Rizal yung harap at libro naman yung sa likod. Yan yung 1 peso bill na Jose Rizal 1971. So, ayun nga mga kakuha, no? Nakita niyo yung picture. So, yung harap nun ay Jose Rizal, no? Tapos, ang likod nun ay libro. No? So, kahit ako hindi ako nakapaniwala na nahawakan ko yun. Bihira talaga ang makakuha ng ganung bariya. Siguro pag nailabas namin sa market yan, maraming magkagulo na coin collector. No? So, sa tingin ko, may bibenta namin ng maayos yun. So, yung mga kung ano, by January, no, abangan ninyo ako, may pupuntahan ako dyan sa Palawan, no, tapos tutungo tayo ng Maynila, no. So, makipagkita tayo dun kay Sir, no, Sir Luis, at sa buyer, no, sa mga buyer ng coin. Pero hindi man namin i-release lahat yun. So, bali, kunti lang muna. Siguro mga 10, ganun, mga 20. Pero yun ay marami yun.
ano yun, siguro, basta marami. Mga hundreds siguro. Pero hindi umabot ng libo. Mga hundreds. Kalahating hundreds. Alam na. So, abangan nyo mga kuha kasi bibidyo ko yun. No? Kasama ko. Ipunta natin ng coin collector. Ipatingin natin kung totoo hindi. No? Kasi baka mamaya, nagbudol na naman tayo ng mga hapon. No, na-okay natin dun, pero pakalalim, pero yung nakuha natin. Tapos, ito to. Parang napaka-imposible. No? So, nag-excess yung peso na Jose Rizal na 1 peso. 1971, no. Ako sinasabi ko na sa inyo na nag-excess yan. Yung harap niyan ay Jose Rizal talaga, no. At yung sa likod parang commemorative coin siya ba, no. Sa likod niya ay libro ni Jose Rizal, no. Yung lagi niyang hinahawakan gano'n, no, libro. Tapos nakalagay doon 1971 is excess talaga na ginawa, no, kasi 1972, 74 mayroon yan, pero yung 1971 suntok sa buwan kung makakahanap ka nun. Pero ako walang imposible sa marunong. Yun talaga makakuha. So abangan ninyo ang pagpunta ko ng Maynila at pagbenta, paghanap ng buyer, no. Sana maging ano tayo, maging safe tayo sa paglakbay, no. Hanggat pag naglalakbay ako makakuha, mapapanood niyo kung paano ako naglakbay galing dito Davao, papunta dun sa Palawan, papunta sa Maynila, pagbenta, pag-check ng pera, no, hanggang sa mga kasiyahan na gagawin namin at pagbalik dito sa area ko, no. So makikita niyo yun lahat sa video. So kaya ako matagal lang hindi nag-vlog mga kuha kasi nagpahinga ako. So nagkasakit ako ng mahigit 2 linggo dahil doon. So, yun mga ako nagpapasalamat ako sa mga naniniwala sa atin, no? Kahit yung iba hindi naniniwala, pero ako yung tinuturo ko dito sa pag-vlog ko ay totoo. Ito yung karanasan, no? Sign ayon sa karanasan. Ito yung sa akin. Hindi ko kinukuha doon sa libro. Yung sa akin na sa mga bato, kinukulit talaga ng mga matitinik na Japanese, no. Talagang naglalagay sila ng sign para mabalikan nila. So it exists talaga na nakakakuha tayo ng treasure kapag may mga sign. So ilang beses ko na napatunayan, siguro marami na. Pero ito pa rin tayo, no. Nasa kubo tayo, nasa farm tayo, kasi ito yung gusto nating pahinga, yung tayo lang, yung bang nakaupo tayo, lalabas, kakape, safety ang paligid. Sa susunod na mga yan, siguro mga kuha ay tutulong na tayo dun sa mga batang walang ama, madadaanan natin. So makikita nyo pa rin na nagtatravel ako ng galing Manila, by land, pabalik dito. So mapapanood nyo pa rin yun. So lahat i-document natin yung lakad natin simula sa January. So yun mga kuha, may nagtanong sa akin kung bakit daw napasama yung 1971 dun sa treasure. 1942 naman yung gera, no. Ayun naman. So kung naalala ninyo, no, si Unoda, General Unoda, ay nag-surrender noong March 10, 1974. So, nung panahon na yun, 1942 hanggang 1970 to 75, panahon ni Marcos, may mga Hapon talagang hindi nag-surrender,
no? Nagkasawa sila ng lumad, nagiging nagpaka-Pilipino sila kasi mayroon silang itinago. So yung perang 1971, isa yun sa mga kinolek nila, no? So sila yung mga naunang nakakuha din nun. So yung 1971, isipin mo, dapat nung March 10, 1974 pa lang nag-surrender si Inoda. Isipin mo kung sino ang mga kasama niya pa, no? Marami talaga sila, sobrang dami nila. May nababalitaan pa ako dito sa may part ng Lanao na yung katawan niya may tattoo mapa. Pero dahil matanda na siya, no, ayaw niyang ipakita yung likod niya. Kahit sino, kahit maligo yun, ayaw niya. No? Siguro kahit patayin mo yun eh. Pero parang sinira niya yung likod niya, sinusunog-sunog niya. Pero yun nga, no, hanggang ngayon nag-exist pa rin sila, no? Ilang taon na siya, mahigit na siya 98, no? Ilang taon na ba yung simula nung 1942 is 80 na tayo, 80 years, no? Yung nakilala ko so 98 na yun. So bata pa lang yun kung kasama-sama nila noon. O, siya yung tinatuan sa likod. Si Onoda, March 10, 1974, bago siya nag-surrender. Dahil ang sabi nila, hindi daw siya nasabihan na tapos na yung gera. Pero alam niya yun, alam niya tapos na ang gera. No? Alam niya talaga na tapos na yung gera. Pero dahil mayroon silang itinatago, no, kailangan nilang isikreto ang lahat. So late na siya nag-surrender. At doon kay Marcos, no? Sweet corn mais, no? Dumaan pa dito sa ano natin. So, yun nga mga ano, minsan napaisip din ako, paano kaya nasama yung 1971 dun sa 1942? Ang layo naman. So, ang sa akin nga kasi, yung Hapon kasi mahilig magkolekta yun eh. Kaya nga siguro nakakuha nung ano namin is mga hundreds lang kasi kukunti lang yun eh. Kunti lang yung nagawa noon. So nakolek nila yun, no? So time na nagkagulo yung Pilipinas. Kasi nung 1971, 72, 73, 75, panahon ni Marcos yan, no? Talagang yung pera natin dyan eh, nag-exist pa nga yung pera ng ginto na ginawa ni Marcos. So yung Jose Rizal dyan, nag-exist din yung 1971. Pero nga lang, hindi na ipalabas kasi doon na time na nagkagulo-gulo na. So hindi siya nag-exist. 1972, 73, 74 ang nailabas. Noong 1971, hindi talaga. So nakuha yun, no? Malamang kasama din yun sa mga nakuha nila. So sa hukay nila, paulit-ulit nila nililipat yung tinago nila. At ginagawa nilang palatandaan yung mga actually barya natin ang ginawang palatandaan. Lalo na yung 1942, 1943, nakakuha kayo sa hukay, no? So isip-isip na kayo kung bakit nakakuha kayo dun sa ilalim. Mga kutsara, mga kalo, yung matitigas na kalo, no? Minsan pa nga yung sigarilyo nila na parang gano'n, yung parang patabako, yung nakakuha sila ng gano'n. Ginto rin yung gano'n nun, no? So yung sa amin, gano'n yung nangyari, no? 1971, yun ang nakuha namin. So mayroon pa yung kasunod, may malalim pa yun, pero saka na lang yun. Titingnan muna natin tong swerte natin sa barya, no? Actually maraming swerte na dumating, pero dahil
tagasunod lang din tayo, ay maghintay-hintay tayo ng para sa atin. So ito na siguro yung para sa atin na makatulong din sa iba, no? So yun mga kuwa, no? Nagpapasalamat ako sa inyo. At pinakinggan nyo pa yung pagdaldal ko dito. Diyos ko, napakahirap mag-vlog, no? Paano mapapaabot dun sa mga nanonood mo na yung sinasabi mo ito to, no? Pero ang kasunod na vlog nito sa pag-travel ko na hanggang sa makita yung alam nyo na, tapos papakita ko sa inyo na tinatravel ko yung 1 peso bill 1971 patungo dun sa susuri ng barya na yun dun sa mga eksperto kung totoo o hindi. Iba-vlog din natin yun, lahat yun. Malalaman nyo rin kung peke o hindi peke. So pag totoo, ayos. Pero pag hindi, lonely, no? Pero sa tingin ko, it's excess, no? Nag-excess talaga siya. Hindi nga lang nakita ng karamihan dahil napigilan. Alam nyo kung bakit napigilan mga kuwa yung 1971? No? Alam nyo ba kung bakit siya itinago? Oh, yun ang tanong bakit siya itinigil? Dahil siya ay ginto mga kuwa. So yun ang pera na itinigil dahil siya ay ginto. So pinalitan siya ng nickel pero hindi rin nag-excess. So talagang tinanggal na yun. Tinago na yun. So bihira sa isang tao sa mga kolektor ang magkakaroon ng 1971. So yun sa mga kolektor dyan, kung gusto niyo mapatunayan na mayroon kami, so kontakin nyo kami. Kontakin nyo ako. Tapos pakita namin sa inyo harap-harapan. Basta nasa safe tayo. Pwedeng video call, pwede ring personal. No? So abangan nyo ako, papunta ko na Maynila by January. Last week of the month siguro pupunta tayo ng January. So papasok na yung February. Ganun. So kung nag-excess yun, kung gusto nyo bumili, kung kaya nyo bilhin, mag-usap tayo, no? So ito ang inyong Kuya Cecil. Magandang umaga at maligayang Pasko sa inyo dyan. Ayos.